Mapagpalang umaga po sa lahat. Nais ko po i-share sa inyo ang salita ng Diyos na walang bayad, na puno ng pagmamahal. Wala akong hingi na donasyon sa inyo dahil ang kaligtasan po ay biyaya po ng Diyos sa atin lahat yan. Kahit magkaiba tayo na religion. Kaibigan, sir, ma'am, kapwa ko Pilipino. Bakit po ako nangangaral sa jeep, sa LRT, sa mga squatter, sa bus, even po sa mga kulungan at tribo? Marami po kasi ngayon napabayaan na ang pagdiyos. Hindi na nakapag-church kahapon Sunday. Ewan ko lang po kung ilan sa mga kasakay ko ngayon ang nakapag-church po. Nasabi sa aklat ng Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you." Unahin daw po natin ang kanyang kaharian. Lahat ng bagay ay pagkakaloob ng Diyos. Ngunit kabaliktaran po ang tao ngayon, inuna ang mga bagay sa mundo bago daw ang pagdiyos. Kaibigan, ang life natin sa mundo ay hindi lang kumain, matulog, mamasyal, magtrabaho, magsaya. Pagpatay na daw ho ang tao, tapos na. Diyan, marami nagkakamali ang kanilang mga mindset o pananaw. Dahil sa aklat ng Hebreo 9:27, minsan lang ang buhay, kasunod yan ay kamatayan. Pagkatapos yan ay judgment na ng Lord, ng Diyos. Sir, ma'am, kapwa ko Pilipino, may nakalaan sa bawat buhay natin, may tinakda po. Haharap po tayo sa hukuman ng Diyos somehow, someday. Ipagsusulit po natin ang lahat ng ginagawa natin sa mundo, iniisip natin sa mundo, mabuti man o masama, sinadya man o hindi, malaki o maliit man, hayag o lihi man yan, kanya-kanya po tayong haharap sa kanyang hukuman. Kaibigan, ang nais po ng Diyos, lahat tayo mapunta ng langit. Anong kaparaanan niya? Pinagkaloob niya na ang 10 utos kay Moses. Dahil nung wala pa 10 utos, mula kay Adan hanggang kay Noah, pinatay ang tao sa pamagitan ng baha. Kung nakakita po kayo ng rainbow, yan ay covenant o pangako ng Diyos kay Noah na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Pero ang Pilipinas po, taon-taon, lalo na Metro Manila, halos po taon-taon, binabaha po tayo rito. Bakit? Mga matuwid kaya ang nakatira sa Pilipinas dahil mayaman sa religion ang Pilipinas. Kaibigan, alam mo na siguro ang ibig sabihin ko. At lalo tigit po, mula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon ng mga alagad, alam nila ang 10 Commandments until now. Kumusta na po ang 10 utos sa buhay natin? Kumusta na po ang ating pagdiyos? May relasyon ba tayo sa Lord? O may member lang tayo sa religion? Ikaw makakasagot yan, personal, sa buhay mo. Gaano kahalaga ang Diyos sa buhay mo? Kaibigan, masakit man tanggapin, mayaman sa religion ang bansa natin, pero napapabayaan ng mga Pilipino ang pagdiyos. Na ito ang pinakamahalaga sa mundo. Nasabi ni Jesus, makamtan mo man ang buong yaman sa planetang ito, kung wala kang relasyon sa Diyos, kawawa ka, kaibigan. Bakit? Nandyan na sa 10 utos, nandyan na mga nangangaral sa social media, sa mga simbahan, kaso hindi na nagcha-church, hindi na nagbabasa ng Biblia, hindi na nakikinig sa nangangaral, hindi na pinumuhay ang salita ng Diyos. Bigo ang Diyos dyan, kaya pinagkaloob si Jesus Christ sa cross. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na nakaw pang sinuman sa umampalataya. Sa kanya, hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka lang, kaibigan, may buhay na walang hanggan ka na. Ang pananampalataya ay ikaw ang gagawa niyan. Sa iyo magmumula yan. Bakit pananampalataya? Ang Diyos po ay hindi nakikita. Hindi rin po kabaliwan ng pagdiyos. Magkaiba man tayo ng religion, kailangan mo manampalataya na si Jesus Christ nagpapako sa krus para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan natin. Pangalawa, bukod sa pananampalataya, para mapanumbalik natin ang relasyon natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. Kung may kasalanan ka, kung wala, magpasalamat ka sa Lord.
Bakit? Sa daming tukso, sa social media nga lang, pagbukas mo lang ng cellphone, ng FB, nandyan na kaagad ang kasalanan. Kaibigan, ang kasalanan ngayon ay parang COVID. Mabilis manghawak. Parang sakit na nakakahawak. Alam niyo po, ano mga kasalanan pa ginagawa ng tao? Galatia 5:19 hanggang 21, ay ang mga gawa na laman. Ito ang gusto ng katawan lupa mo, katawan lupa ko. At ito rin ang ginagamit ni Satan para dayain tayo. Pangangalo niya, karimaram na pamumuhay kahalayan. Pagsamba sa Diyos-Diyos ang pangkukulang, paninubong, pagkaingit. Pagkapuot, walang taros sa pagsasaya. Kasakiman, pagkababagi, pagkakampi-kampi, paglalasing. Paulit-ulit kong binasa ang Bible, wala to. Bawal magtulak ng droga, isasama ko na yan. Bawal mag-drugs. Bakit? Nakakasira sa gumagamit niyan at nakakasira sa kapwa. Batas natin, pinagbabawal yan. May kulungan na naghihintay sa iyo kapag napatunayan ng husgado. Kaibigan, pag namatay ka ng biglaan, kahit anong religion mo, hindi ka na nampalataya, hindi ka nakapagsisi, kahit pinakaw pa si Jesus Christ sa cross para bayaran ang kasalanan natin, walang langit na naghihintay sa iyo. Ang imperno po, gusto mo i-describe ko? Naranasan nyo na ba mapasok sa apoy? Ang imperno po, mas mainit pa sa lava ng bulkan. Buong katawan, buong kaluluwa mo, lulublob roon, lalangoy. May uod po doon, napapasok sa mga butas ng katawan mo, hindi namamatay. Long life po yun. Walang break time po doon, nakagaya dito sa mundo. Pag namasukan ka, ops, break time na. Doon sa imperno, wala. Habang buhay mo pagdusaan ang kasalanan na ginagawa mo sa mundo na hindi mo pinagsisihan. Kaibigan, sir, ma'am, kapwa ko Pilipino, hanggat nananalay tayo yung dugo sa katawan, gaano man kaliit na kasalanan o lakihan, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Handa siya magpatawad. 1 John 1:9, sambitin mo sa iyong mga labi ang iba't ibang klaseng kasalanan, tapat at banal ang Diyos magpapatawad sa ating kasalanan. Ang kaso po sa mga Pilipino, hindi na humihingi ng tawad. Hindi na nagpipray. Kaibigan, pangalawang requirements yan para mapanumbalik mo ang relation mo sa Panginoon. Ang pangatlong requirements, at ito ay utos ng Diyos, magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Amang nasa langit. Ito ang mabigat. Ibigin mo yung kaaway kagaya ng iyong sarili. Ito pa, ipanalangin ang pagpapalain. Kaibigan, ayaw mo gumawa ng masama, tayo ang gawa ng kasamaan ng iyong magulang, na iyong kapatid, na iyong mga anak, na iyong kaibigan, na iyong mga kapitbahay, kaklase, katrabaho. Kaya utos ni Jesus, magpatawad tayo. At lalo tigit, sir, ma'am, bukod sa pagpapatawad, gumawa na po tayo ng mabuti. Ang kasamaan na ginagawa natin, sinasabit, iniisip, hindi po Diyos ang natutuwa dyan, si Satanas. Nalulungkot po ang Diyos. Pero kapag mabuti ang ginagawa natin sa kapwa natin, hindi ka ikukulong. Hindi ka rin gagawa ng mabuti para maligtas. Ligtas ka na para gumagawa ka ng mabuti. Anak ka na ng Diyos, kaya ka gumagawa ng mabuti. Real talk po to. Kung lahat po tayo mga Pilipino, puro kabutihan ang gawin natin sa sigkatao. Ano nga religion na nila? Mula presidente hanggang ultimong mamamayan. Epe-bless po ng Diyos ang bansa natin. Aalisin po ng Diyos ang lindol. Aalisin po ng Diyos ang tagutom, ang kahirapan, ang mga sakit di kaya ng doktor ng gamot, ang mga bagyo, ang trahedya, ang baha. Pero bakit nararanasan natin to ngayon? Kaibigan, ginigising ng Diyos ang Pilipinas na dapat gumawa ng mabuti, pagsisihan ng kasalanan, manampalataya sa Diyos, magpatawad sa nagkasala. Pag gumagawa ka ng mabuti, kaibigan, hindi ka ikukulong. Pero kapag kasamaan, napatunayan ng husgado, kulungan na naghihintay sa iyo. Pag napatunayan ng husgado. Bukod po sa paggawa ng mabuti, bawat linggo po, bawat may gawain sa simbahan, mag-church po tayo. Ini-encourage ko po kayo. Sa simbahan po. Dapat ito sa simbahan ko lang ito gagawin ang mga aral. Pero maraming namamatay sa bawat segundo.
Ignorance sa pagdiyos. Napabayaan ang pagdiyos. Napabayaan ang pagchurch. Kaibigan, sa simbahan, sagrado yan. Doon mo siya pasalamatan. Doon mo siya awitin. Pasalamatan sa pamagitan ng pagpupuri. Bakit? Sa langit, wala ka nang gagawin kung doon ang punta mo. Magpuri ka na lang doon. Di ka na maghanap buhay. Wala nang problema doon. Wala nang sakit doon. Wala nang pagsubok doon. Wala nang kahirapan doon. Wala nang sakit doon. Wala nang mga sasama roon. Magpuri ka na lang sa Diyos. Kakanta ka na lang. Kaya ang pagpupuri natin sa simbahan, practice lang yan. Kaibigan, sa church, doon mo iiyak sa Panginoon ang problema mo. Kung may karamdaman ka, hindi kaya ng doktor ng gamot, o baong ka man sa utang, idulog mo yan sa panalangin sa Diyos, doon sa simbahan, either sa bahay mo, sa kwarto mo. Magpipray tayo lagi. Pag tayo nakikinig, nagbasa ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Kung napapansin nyo, hindi ko na binabasa ang Bible habang nangangaral. Bakit? Araw-araw ko ito binabasa. Kapag nagpipray ka naman, ano man ipag-pray mo, kaibigan, na may pananampalataya, basta magsisi ka lang, magpatawad ka lang sa nagkakasala, tutugunin ng Diyos sa mga panalangin mo. Di man kaya ng doktor ng gamot ang karamdaman na yan. Marami na akong pinagpipray sa mga ospital, mga kanser. May butas ang puso. Anak ko, malaki ang butas ang puso. 14 days lang sa ICU. Hiningan kami ng 100K. Pero pinagaling ng Diyos, hinilom ng Lord ang butas ng puso. Kaibigan, pag ginagawa mo lahat ng sinasabi ko, kahit magkaiba tayo ng religion, tapat at banal ang Diyos, handa siya magpala sa iyo at sa akin. Handa ang Diyos tutugon sa iyo. Ako'y mananalangin. Payak na panalangin nito. Ang sumunod, nasa sa iyo. Kasi hindi sa pilitan ang pagtidiyos. Amang banal ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po na nakasakay ko ang mamang ito na nangangaral na yung salita. Nanampalataya po ako, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula noon, maliit, hayag o lihim, ipagpatawad niyo po. Linisin niyo po ako na yung dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Nanampalataya po ako, Panginoon, ay kay pinako sa krus, namatay within 3 days muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili tagapagligtas. Ang pangalan ko po, Panginoon, ay sulat mo sa aklat ng buhay. Lord, ilagay mo sa puso ko, maging uhaw sa pagkikinig na salita, maging uhaw sa pagbabasa ng Bible, maging uhaw sa paggawa ng mabuti, maging uhaw sa pag-church, maging uhaw sa pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na maghari sa aking buhay. Amen. Kaibigan, ako na lang po magpipray. Lord, nakikita niyo po mga kababayan ko mula sa driver hanggang sa mga pasahero. Hindi ko po alam ang kanilang mga problema. Pero isa lang po ang nais ng panalangin ko. Ingatan niyo po ang jeep na ito na naghahatid sa mga pasahero sa kanilang paroroonan. Mula sa driver, ang presence of mind po, God. Balutin mo na yung kapangyarihan, yung banal na dugo ng Santong Espiritu. Suguin mo ang iyong mga anghel para bantayan ang jeep na ito. Lord Jesus, hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat makakasakay nito ay mapagpala po, Panginoon. Lahat na nandito, God, anumang problema, ipagkaloob niyo po ang solusyon. Anumang karamdaman, di kaya ng doktor, mga cancer, diabetes, high blood, na nagmi-maintenance sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po ang kanilang mga karamdaman para mapatunayan nila, O Lord, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nagpapagaling. Hindi lang noon, until now po, Panginoon. Mga problema sa pera, baon sa utang, pagpalain niyo po sila, bigyan niyo po sila ng resources para mabayaran ng mga utang. Jesus, dalahin ko na po ang mga mabigat, ang pagsubok. Bigyan niyo po ng kalakasan, pag-asa. Ganun din po, Panginoon, ang naghahanap ng trabaho, bigyan niyo po ng trabaho, mabait na amo, magaang ng trabaho. Malaki ang sahod po, Panginoon. Ang mga namamasukan, bigyan niyo po ng kalakasan sa pagtatrabaho. Encouragement po, God. Inspirasyon. At higit sa lahat, evaluate mo po, Panginoon. Ma-promote po sila sa mga kumpanyang pinapasukan nila.